Hello mga sir, mayroon tayo isang customer na dumayo pa mula may Kawayan, Bulacan pa. Pero yung kanyang PCX mga sir ay ayaw mag-start. Gawa doon sa fuel pump. At ito ngayon, umpisa na nga natin na i-drain yung kanyang gas. Kung mapapansin nyo dito ay totally hindi pa natin ito binubuksan. At hindi rin naka-on yung ignition. Pero yung gas niya, ang lakas na ng sirit dito. Yan. At nung ginamitan natin ng pressure test, tulad nito, hindi man lang pumapalo sa standard na 41 PSI o 40 PSI. Hanggang dito kasi yan dapat eh. Hanggang dito dapat yan. Yan ang pinaka-maximum. Yan, 40. Yan ang pinaka-maximum. Ibig sabihin, talagang under po yan. Ngayon, kung bumagsak ng 20 to 15, asahan nyo, hindi na po yan mag-start. Meron din naman nag-start sa 20 kung ang fuel tank assembly mo ay nasa taas, parang si click. Yan, mag-start pa rin kasi tutuloy yung gas. Hindi tulad nito, nasa baba siya. SpaceX, nasa baba. Kahit 20 pa yan, hindi niya nakakayanin. Kasi mas mataas si engine kaysa kay tangke, kay fuel tank. Dinala dito naka L300 na lang to. At ang gagawin natin ay i-convert natin sa 125 na fuel pump dahil pangalawang assembly niya na ito na fuel pump ng pang PCX. Medyo nasa magkano rin yun, 2.6 yata yun, 2.6 kilo ng price. Kaso nga lang, paulit-ulit yung issue mo. Kaya ito nag-decision na i-convert lang sa 125 kasi talagang masasabi kong tumatagal naman yung 125 na yun pag kinonvert natin si PCX 125. Mismong dynamo parts lang yung kukuyarin din sa fuel pump ng pang-click at yun ang gagamitin natin dito. Medyo hindi nga lang siya sakto kaya conversion ang mangyayari. Conversion niya naman din ay magbabawas lang tayo ng pinakamalit na plastic part dun sa mismong housing niya para mailak natin yung footer. May ipakita ko sa inyo. Ito nga tagtatagas na nga dito yung kanina. Nalok natin tapos nilagay natin sa buti sa galon para hindi sayang yung gas. Kaya kung sakaling ganito yung nagiging problema ng PCX ninyo or ADB ganyan, click 150, mas maganda i-convert nyo lang sa 125. Mas di hamak kasi na mas malaki yung dynamo ng 125 compare mo kay PCX at kay click. At bago natin matanggal kasi yung fuel pump assembly niya, tatanggalin natin yung upuan. Pero hindi lahat tanggal. Tatanggalin lang natin to yung kanyang upuan para mamaya matulak natin. Pati yung ito to, tanggalin din natin to. Kasi yung battery housing naman niya, ililis natin ng konti para mas mailubog natin ng mabuti yung fuel pump at hindi mag-leak. Wala kasi tayong persa kapag dito. Ginagawa ko dito sa mga iba, tulad ng ADB 150, yan pwede kong dukutin niya nang hindi na kinakalas yung mga bearings niya. Dito hindi kaya. Malaki na kasi yung makina niya. Halos nakatutok na mismo sa sa fuel tank. Tatanggalin muna natin to. Tatanggalin nyo lang to. Lahat naman, pagka once na nagkakaroon tayo ng bearings mga sari, nag-uumpisa tayo lagi sa likuran. At natanggalan natin yung kanyang bearings sa upuan. Yan, tatanggalin lang natin itong ganyang tornilyo para lumis ng konti. At madukot natin yung tornilyo ng housing ng battery. Kasi ililis natin yan para mas madali tayong magpasok ng fuel pump assembly kapag nakalas at madali rin magkalas kapag natanggal yan. Para hindi mabugbog yung floater kapag binabalik natin. Karamihan sa mga nagpapalit ng ganyan o sa pagpalit ng ganyan, hindi maiwasan na laging nabubugbog yung floater. Kaya mas magandang tanggalin na natin yan. Eto, natanggalan natin.
Kapag ganito mga sir, totaling kakalahatiin mo siya. Parang ganyan. Tsaka ito. At ito na yung dynamo. Kapag gantong klase ng dynamo, ito yung mga nabibiling aftermarket na pang click 150. Maliit tong dynamo na to. Pang 125 kasi mga sir, mas mahaba ng konti. At siyempre, mas matibay. Kaya pansin nyo na lang, kanina, tumutulo dun sa baba, kahit na hindi mo pa natatanggal ito, or hindi umaandar, or hindi man lang nakasusi yung motor, or hindi pa naka-activate ito, tumutulo na. Dahil dito, tagusan yan. Kumbaga, yung mechanical seal nito, siguro masira na. Kaya tumutulo kahit na hindi pa naka-on yung ignition. Kaya gagamit dito. Pero kung pansamantala, yung sinasabi ng no choice, yung kumbaga nasiraan kayo at wala kayong mabilihan, siguro pa pwede pa yan, makauwi lang. Pero mas maganda pa rin yung original. Kaya lang natin yung yung pinadeliver kong fuel pump ng pang-click at yun ang sasalpak natin mamaya. Tapos turo ko sa inyo yung pag-convert doon. Dito lang naman kayo magtatabas. Itong lock na to. Tatabasan nyo ng kunti yan. Ay, mas nilubog ko na yung kanyang fuel pump assembly, tapos lalagyan natin itong battery housing niya. Tapos testing natin kung i-under na siya. Kapag once na under na yan at walang palyado, ibig sabihin goods na po yan. Tapos ito, papasabay ni sir, maglilinis tayo. Okay, naikabit na. Dahil nalubat yung battery, ayan, sinacharge muna natin. Dahil malulubot naman talaga yung battery kapag ilang beses mo na rin siyang ginagamit. Alam mo nang ayaw mag-start, puro na lang siya redundo, dyan na siya malulubat. Okay, ayan, maandar na siya ngayon. Okay, sabihin, nakuha natin yung problema na ito mga sir, maandar siya. Naman siya palyado, kaya patayin na natin dahil magto-throttle ba rin tayo. Gawin lang gawin yung mga sir kung sakaling issue nyo kay fuel pump, mas mainam, convert nyo na lang sa 125, mas tatagal pa.